Suaran. Pero sila din na sinabi kung anong unit sila. Pero si Kagawad sabi niya, CCPDO sila. Okay. Hindi sila nagpakilala kung sino sila. Sino yung nanguna doon sa pag-serve ng search warrant? Team leader. Yung team leader nila, di ba nila nabanggit? Hindi niya sinabi anong pangalan niya, anong unit? Wala siyang name float. Wala ang float kasi nakasibir ka ngayon. Civilian. First class nila, walang name float. Civilian. Hindi natin alam kung kung allowed ba yung mag-serve ka ng search warrant na naka-mask ka, yung hindi ka nagpapakilala. Hindi natin alam abogado yata ang makapagsagot niya. Pero anyway, kita naman sa video, talagang mahaba kasi yung video na yan. Kinat lang siguro ninyo dahil masyadong matagal. Kasi nung tinignan ko dun sa isang media outlet, nasa 20 plus minutes. Masyadong matagal kasi siguro kinat nila. Pero anyway, klaro dito sa video, no? Kung napanood natin ang lahat yan. Yung sinasabi nila na wala, tapos biglang nagkaroon. But inibitahan nga natin yung ating kapulisan, pati yung chief ng CIU, but hindi sila makaka-attend. But I think merong manifestation yata si Honorable Usman. But sukran na, Kagawad. Thank you, maraming salamat sa inyo. And just for the record, Madam Secretary, ginagawa natin ito dahil gusto natin maprotektahan yung kapakanan, yung welfare ng ating constituent sa Cotabato City. Kung talagang merong hindi nasunod na proper procedure, no? O na guidelines para gawin yung pag-serve ng warrant, ang mag-file yung complainant sa proper court. Nag-intervene lang po ang Sangguniang Panlunsod dahil nagsulat kayo sa amin, pumunta kayo sa amin, and nandun sa letter ninyo na mag-intervene ang Sangguniang Panlunsod. But very limited po yung authority ng Sangguniang Panlunsod. Pero titiyakin at sisiguraduhin namin sa inyo na tutulong kami sa abot na kami makakaya as elected officials ng Cotabato City kasama ang mga councilors natin. Dahil ayaw natin mangyari ito kung sakaling talagang hindi tama yung ginawa ng raiding team. And titayakin natin na hindi na ito mauulit sa Cotabato City. Dahil kawawa naman yung tao. Kung talaga naman walang kasalanan, no? Kung totoo ba talaga na according to the complainant ay sinabi nila na nilagay, ibig sabihin planted, yung nilagay doon na nakuhang baril, ayaw natin ito maulit muli. No? Unang-una, bawal ito at labag ito sa batas. Hindi natin pwedeng i-oppress yung taong bayan ng Cotabato City. Kasi meron nagbabantay. At kami, na mga officials ng Cotabato City, siguraduhin namin yan. Nababantayan namin at hindi namin nahayaan na mangyari yan sa mga tao Cotabato City. So, just for the record, again, I think ibitahan pa rin natin yung ating City Director at yung ating Chief ng CIU para naman marinig din natin yung kanilang yung kanilang statement tungkol dito. Yes, Honorable Usman. Maraming salamat, Honorable Chair. Actually, nakakadismaya po, Honorable Chair. So, nakikita natin na ang roles ng police, o isa sa kanilang mga mandato, is to save and protect the people kung saan po silang assign. So, sa mga ganitong sitwasyon, ay ang nababayolate dito yung karapatan ng mamamayan. Dahil very clear po doon sa video na nakita na unang alungkat po doon sa video
ay walang nakitang baril tulad ng nakita natin na Jose. So, malinaw po dahil naka-video yung unang pag-search. So, doon naman sa sikan, dahil binalikan ko na ulitin at may nakita na malapit din na siguro, Honorable Chair, na isang pulis yung nagtanim. Dahil kasama rin po ng mga nag-search ng warrant ng mga pulis. So, may naitanim na baril. Bis po sa nakikita natin na video. So, nakakaalarma po ito sa ating syudad. Dahil baka po bumabalik yung kanilang mga modus operandi. Hindi naman lahat ng pulis. Pero some na pulis. Dahil mayroon tayong ebidensya. So, panawagan ko po sa ating Chief PNP ng Nasyonal ay titingnan po ang mga pulis na gumagawa nito, lalo na po sa Cotabato City. Pati po ang ating Regional Director, Probar, na titingnan din po yung some pulis dito sa Cotabato City at sa ating City Director. Dahil ang inyong pong katungkulan ay i-secure ang bawat Cotabatinyo. Hindi po magtatanim kayo ng mga ano-anong para po masakripisyo po yung karapatan ng ating mamamayan. So, pangalawa po, doon sa search warrant, bis po sa sinabi nila, is from Kapatagan, province of Lanao, Sur, Norte. So, according po sa ruling ng ating Supreme Court, ay ang dapat ay dito sa Region 12 sila makakuha ng search warrant. So, maliban doon, meron naman tayong mga korte sa Cotabato City. So, meron tayong RTC branch sa Cotabato City. So, ang tanong, wala ba silang tiwala sa judiciary dito sa ating region at ating Cotabato City? Dapat dito, maalarma din ang ating mga judge sa Cotabato City at Region 12. Dahil napakalayo po yung pinanggagalingan ng search warrant kaya doon pa sa Del Norte. So hindi na po sakop ng Region 12. So doon pa lang makita mo kasalungat po doon sa ruling ng Supreme Court. So ito sinasabi ko lang dahil magiging kaso nila ito, Honorable Chair. So, para sa akin, para mabigyan ito na yung mga kanilang mga hindi kanais-nais na ginagawa sa ating lungsod, para ma-stop na po. So, nararapat po na makapay ng kaso itong mga komplainant dahil very clear po na hindi po maganda yung ginawa sa kanila. At sana, hindi na po maulit. Alam mo, Honorable Chair, approaching na ang eleksyon sa ngayon. So, panawagan ko po sa ating mga kapulisan. Huwag po sila magpagamit sa mga politika. Dahil ako isang politika, huwag din niyo po akong sundan kung meron akong ipapagawa sa inyo. Dahil kayo po ang masira. Dahil pare-pareho naman tayo eh. Public servant o opisyal na nagsiservisyo, wag lang natin abusuhin ang ating mandato. Dahil hindi po nilagay tayo dyan na para iabuso yung ating mga kababayan. Nandiyan po tayo to save and protect. So ako naman as a public officials, karapatan ko pong ipagtanggol yung sinumang inahapi sa ating lungsod. Dahil bilang lingkod bayan. So, yun, Honorable Chair, hindi ko ito tatangan, Honorable Chair, hanggang may maabot itong pangyayari na ito. Muli, maraming salamat po sa lahat. Yes, Honorable, ano muna, Angel. Thank you very much, Mr. Chair. This is just a manifestation, Mr. Chair.
kasabay ng paghahanap natin ng katotohanan at katarungan sa pamilyang ito, Mr. Chair, ay humihiling po ako na siguro po ay magkaroon tayo ng particular sa health sector na magkaroon ng psychological intervention para po sa pamilyang ito. Sapagkat ako ay naniniwala, Mr. Chair, na very traumatic po yung nangyari na yon. Kitang-kita naman ho paano natakot ang pamilya at sa pananalita po ng misis ay napahagulgul siya, napaiyak. So, I'm requesting Mr. Chair, the health sector sa lungsod na bigyan po sila ng psychological intervention, alalayan po natin sila. Kababayan natin ito, mahal natin ang ating mga kababayan sa lungsod. Maraming salamat.